Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako muli, si Bishop Ted Bacani, upang magpaliwanag sa inyo tungkol sa ating mahal na ina, pinakamamahal na ina, at napakamapagmahal din naman sa ating lahat. Noon po huling panayang natin, pinaliwanag ko kung bakit si Maria ay tinatawag nating ina ng Diyos. Hindi po sapagkat ina siya ng pagka-Diyos ng Diyos. Hindi po sapagkat ang pagka-Diyos ay nauna na kay Maria at siyang lumalang kay Maria. Anak ng Diyos si Maria. Ngunit sa Diyos, wika natin mga Kristiyano, ay mayroong tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama, sa kanyang kagustuhan na iligtas tayo, ay isinugo ang kanyang anak, na ayon nga kay San Pablo, ay isinilang ng isang babae. Ang anak ng Diyos na yan, na isinugo upang maging anak ng babae, ay Diyos anak naman, tunay na Diyos. At yang Diyos anak na yan, tunay na Diyos, ang siya namang dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan at pagkatapos ay isinilang. Yung pinagdiriwang po natin sa Pasko at inanunsyo naman ng mga anghel, I bring you good news of great joy which shall be to all the people. For today, in the house of David, a Savior has been born to you, who is Christ the Lord. Ayan po, ang anak ng Diyos na tinatawag na tunay na Diyos ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo, unang kabanata pa lamang, versikulo numero 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito ring Word of God na ito, tunay na Diyos, sabi naman sa verse 14, and the Word was made flesh. Ang verbo, ang salitang ito na tunay na Diyos ay nagkatawang tao. At kanino siya nagkatawang tao? Sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Kaya po, etong pananampalataya ng simbahan ay sinigaw ng mga council fathers sa Ecumenical Council ng Ephesus, Theotokos, God-bearer. Ang dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay hindi lamang tao na pagkatapos niyang iluwal ay sinapian ng Diyos. Hindi, kundi sa simula pa lamang na ipagdalang tao ni Maria si Jesus na ating tagapagligtas. Ang Jesus na yan ay tunay na Diyos na. Ang Diyos Anak ay nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at kanyang isinilang. Ngayon po, alam nyo, ang Diyos, plano nga niya na iligtas ang sangkatauhan at ang buong sansinukob sa pamagitan ng kanyang anak. Ngayon, ito pong anak na ito na isinilang ni Maria, wika nga natin ay tunay na Diyos at alam nyo, napakahalaga ng pagsilang nitong anak na ito para sa ating lahat sapagkat siya ang nagdadala ng kaligtasan para sa atin at siya pa rin ang ipagkakasundo tayo sa Panginoon Diyos. Kaya nga po, napakahalagang pangyayari ito. Kaya naman ang Diyos, alam nyo, hindi pa bigla-bigla kung kumilos. Inihahanda ang lahat ng bagay na kanyang piniplano, lalo na po para sa kaligtasan natin mga tao at ng mundo. At ang pinakamahalagang bagay sa pagpiplano ng Diyos upang ang kanyang anak ay maging tao, ay ang piliin
ang babae na magsisilang sa kanya. At ito nga po, pinili si Maria. At ngayon naman, kung pinili si Maria, ihahanda naman si Maria para maging ina ng anak ng Diyos. Ina ng ating tagapagligtas. Ihahanda siya. At ito pong pinaghahandaan ng Diyos na maging nanay niya, na Diyos anak, siya rin po naman kasama ng Diyos Ama sa paglalang kay Maria. Siyempre naman, kung kayo, isipin nyo na lang, kung kayo ang Diyos, anong klaseng ina ang pipiliin ninyo? Natural, hindi lamang inang banal, sapagkat ang Diyos na kanyang dadalin sa kanyang sinapupunan ay banal. Hindi lamang banal na banal, kundi talagang tunay na banal, pinakabanal. At ano pong gustong sabihin yan? Kung tutuusin ninyo, ano bang sumisira sa kabanalan ng tao? Kasalanan, hindi po ba? Kaya si Maria, iniligtas sa kasalanan. Tandaan po natin ito. Ang Diyos, hindi niya pinabayaan na mabahiran man lamang ng kasalanan, pinakamaliit na kasalanan, at pati na ng kasalanang mana. Hindi man niya pinabayaan ng kanyang ina ay maaaninuhan man lang, mababahiran kahit kaunti ng kasalanan na ito. Kinakailangan na maging banal na banal siya. Kanya nga po, alam nyo, sabi sa atin ng simbahan, nung una po, tinuturo na simbahan, si Maria ay hindi nagkasala ng kasalanang personal, yung siyang may gawa. Ngayon naman, idinagdag pa ng simbahan. Hindi lamang sa kasalanang personal iniligtas si Maria, kundi sa tinatawag nating kasalanang mana, o sa Ingles, kung sabihin ay original sin. Kasi alam po ninyo, ito isang napakalaking hiwaga. Pero buhat po na magkasala ang ating unang mga magulang, napatawad man ang kanilang mga pagkakasala. Yun namang kasalanan original, wika nga natin, ay naipapasa nila sa kanilang mga anak, apo, kaapu-apuhan. Ano bang gustong sabihin nito? Na ang sino mang tao, sa simula pa lamang ng kanyang pagkatao, nakalulungkot man, ay hindi nagtataglay ng katangian ng pagiging anak ng Diyos. Oo, isisilang siya. Isinilang ako, ngunit tao pa lang, hindi pa anak ng Diyos. Ngayon, ang hindi natin pagiging anak ng Diyos na yan ay napapawi kapag tayo ay binibinyagan. O kaya sa mga taong hindi kumikilala kay Kristo agad, no? Kapag sila ay nagdedesisyon na para sa Diyos, diyan nawawala yung kasalanang, kung tawagin ay original sin o kasalanang mana. Ngunit bawat isa, bawat taong isinisilang sa mundo, sa simula ng kanyang pagiging tao, nakalulungkot man, ay hindi agad anak ng Diyos, kundi anak lang ng tao.
At yan po ang kung tawagin ay original sin. Hindi po ninyo ginawa, hindi ko rin ginawa, ngunit ito ay wika nga minana natin mula sa ating unang mga magulang. Bunga ito ng kanilang pagkakasala, hindi bunga ito ng ating desisyon. Ngunit, dahil po sa desisyon ni Adan at Eva, sa simula pa lamang, hindi na nila naipapasa sa kanilang mga anak, apo, kaapu-apuhan hanggang sa atin ang pagiging anak ng Diyos sa sandali ng pagiging tao natin. Kaya nga po si Maria naman, eto, tiniyak ng Diyos na hindi siya mabahiran man lang ng kahit anong kasalanan. Hindi niya po karapatan ito. Ito po ay ginusto lang ng Diyos. At siya lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng ganitong biyaya. At ito ay hindi dahil sa karapatan niya ito, hindi kundi dahil sa awa ng kanyang maging anak na anak ng Diyos, si Jesucristo. Siya na rin ang gagawa ng paraan, siya na rin ang magliligtas sa kanyang ina. Paano ito? Sasabihin natin. Samantalang hindi pa naman sinisilang si Jesus. Paano niya maililigtas ang kanyang ina? Hindi pa naman siya nagiging tao sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito po, alam niyo, ang Diyos ay eternal, wika nga natin. Magpasawalang hanggan. Walang yesterday, walang today, at walang future sa Kanya. Sa Kanya, ang lahat ay present. Kanya ang Diyos po. Ito po ay napakalaking hiwaga. Ang Diyos na nagmahal sa atin at nagmahal ng natatangi kay Maria ay pinagkalooban na si Maria ng magiging bunga pa lamang ng paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. Ito po ang sabi sa atin ng inang simbahan nung ideklara ang dogma ng Immaculate Conception. We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God, and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Himayin po natin ito. Sabi ko na nga noong una, hindi po karapatan ni Mary ito. Ito po ay biyaya, grasya. Kanya po sinasabing singular grace. Grasya po ito. At singular, walang iba, walang ibang tao na isinilang, pinagdalang tao na walang bahid ng kasalanang mana. Lahat, walang exception. Si Maria lamang. Singular. Sabihin, wala nang iba na binihiyaan ng ganyan. Ngunit binihiyaan, bakit? Gusto ba sabihin hindi siya nagkaroon ng kasalanan? Totoo nga po, hindi nagkaroon ng kasalanan. Ngunit, ito naman ay dahil sa hindi pinahintulot ng Diyos Anak
na yung kanyang magiging ina ay mabahiran o maaninuhan man lamang ng anumang kasalanan, personal o mana. Kanya po, siya rin ay iniligtas ni Kristo. Ngunit, ang ginawang pagliligtas ni Kristo ay kaiba sa lahat. Hindi lamang iniligtas sa kasalanang nakadumi na sa kaluluwa ng tao, kundi iniligtas upang hindi madumihan ng anumang kasalanan. Kung tawagin po yan ay preservative redemption. At alam po ninyo, walang makaisip na teologo magaling tungkol diyan kanya. Sabi nila, ay, hindi pwede na si Maria ay sasabihin walang bahid ng kasalanang orihinal o kasalanang mana. Sapagkat kung wala siyang bahid man lang ng kasalanan na yan at pinaniniwala naman ng simbahan, wala siyang bahid ng kasalanang personal. E di sa makatuwid, wala siyang bahid ng anumang kasalanan. Kung wala siyang bahid ng anumang kasalanan, hindi siya iniligtas ni Kristo. Ganun nga po, kanya ang pinakamagaling na mga teologo, si San Agustin at saka si Santo Tomas. Sabi nila, hindi pwede yan. Kundi sasabihin natin, meron taong hindi iniligtas si Kristo. Samantalang tayo namang lahat ay iniligtas ng Panginoon. No exception. From Adam to the last person who will be born on earth. Sa makatuwid, paano siya masasabing iniligtas ni Kristo? Eto po. Tingnan na lang ninyo, isipin ninyo ito. Kung ang nagkaroon ng isang salot at lahat ng isinisilang nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang nanay ay nagkakaroon na ng mikrobyo ng salot na yon at kinakailangan pambakunahan o gamutin para sa ganun mailuwal na walang sakit. Di lahat po kinakailangan magamot, magbakunahan o anuman para hindi magkaroon ng sakit. Kanya lahat po. Pagkatapos ng pandemic, salamat, Doktor, at iniligtas mo kami. Magandang pagliligtas po yun, hindi po ba? Pero, eto po ang isipin ninyo. Kung merong isang doktor na nakaimbento ng bakuna at pagkatapos, ang isang babae binakuna na gano'n, ang ipagdadalang tao niya ay hindi man lamang mababahiran nung sakit na kumakalat. Iniligtas din siya ng doktor. Yung batang ipinagdalang tao pagkatapos na mabakunahan ng ina upang sa ganon, hindi siya mabahiran man lang nung salot na kumakalat. Ngunit, ang pagliligtas na ito ay espesyal, preventive, hindi lamang curative, preventive. At ganun po ang grasya, ang biyaya na ibinigay sa ating ina. Kanya po, masasabi ng anghel, totoo, full of grace. Punong-puno ng biyaya. From the beginning up to the end of her earthly life. Kaya po, kung tawagin natin, Immaculate Conception. Walang bahid, salang, pagkakapagdalang tao sa kanya. Sa simula pa lamang na siya maging tao, anak na siya ng Diyos. Biniyayaan na ng Diyos upang maihanda na maging ina ng tagapagligtas. Ito po muna, at sa susunod po, paliliwanag pa natin ang kagandahan ng Immaculate Conception at kung paano ito po
ay lumaganap sa simbahan hanggang ideklara ng simbahan na ito ay talagang laman ng salita ng Diyos. Abangan